What up guys, this is the Kawasaki ZX-6R 2024 model. The motor name is the Jablo Metallic Black. We're going to full review this motor. So ang price nga pala ng motor na to is 707,000 pesos at meron ng latest version ngayon na 2025 model na merong KRT edition. So start tayo sa kanyang looks. So as you can see, napaka-aggressive ng riding position niya. Talagang dapang-dapa. Then yung upuan niya naman dito para sa driver is napakalaki, and ito naman yung back ride sa likod. Sakto lang rin. From here to down here. Sobrang aggressive niya talaga. So ang pinakaiba lang ng 2024 versus sa 2025 latest update is yung color niya. Same features is the same all. Start tayo sa kanyang front looks. Mas pinasingkit na design. Meron siyang RAM intake dito for better top speed. Sa RAM intake niya naman, meron siyang screen dito para hindi pumasok yung malalaking objects or things like malalaking dahon. Tapos meron pa siya ditong mini winglet sa harap niya for extra downforce sa high speed. And for the side view, mas in-update na nila kasi mas 3D siya tignan. Nakaangat yung mga fairings kagaya dito sa front. Lapitan natin. Ayan o. Diba? Pag tinignan mo siya sa actual, mas 3D siya tignan. Mas naka-emboss. So pumunta naman tayo sa kanyang engine specification. It's a 636cc double overhead cam 4-cylinder 4-stroke liquid cooled fuel injected, curb weight na merong 198, pumapalo ng 124 horsepower at 13,000 rpm at maximum torque na merong 69 mm at 11,000 rpm. All lights is LED. So yung mga na-add lang pala dito na aftermarket is sabihin ko lang sa inyo. Meron na tayong frame slider na Evotech, axle slider sa front, radiator guard, syempre aftermarket na exhaust, slider naman dito sa rear, spools, then dito naman at naglagay na rin tayo ng quad lock kasi hindi natin kabisado ang daan. Mounting para sa camera, nakadikit lang naman yan. So punta naman tayo sa kanyang tangke. Sakto lang yung laki niya. So this is metal. Meron siyang Kawasaki dito. Tapos ito yung kanyang takip. And then meron ditong palubog konti para kapag magta-tuck in kayo, dito nyo ilalapag ang inyong helmet. And then fuel tank capacity is 17 liter and fuel consumption is nagre-range ng 23 km per liter kapag hindi kayo syempre gas full lagi. Based on my riding style, medyo napapagas kasi ako minsan kapag straight. Ang sarap i-diretso. Nag-range ako dito ng 17 to 18 km per liter. Ayun, meron siyang sticker dito na green. Syempre sticker ng Ninja dito at pangalan niya na ZX-6R. Para siyang kidlat, para siyang isang line na ganun. So ang perfect niya tignan para sa akin. Tapos this is a glossy plastic. Aray ko, mainit. Footrest para sa driver and footrest para sa back rider. At by the way guys, naka after exhaust na pala tayo. So ang exhaust natin is burnout exhaust. This is a fully titanium and slip-on lang to. Andito pa rin yung catalytic. Since ito yung maganda sa ZX-6R, detachable na yung mismong niya, slip-on niya. So dito ikakabit nyo na lang, wala nang cutting na mangyayari. Then ganyan yung bracket niya. Wala na siyang bracket dito. Isang straight na siya. Dito naman sa kanyang tail position, napakaganda. Kaso hindi ko pa natatanggal tong part na to. Syempre lagi nating angkas si OBR dahil pag naabutan kami ng ulan, panigurado na pag tinanggal ko ang rear fender, siya ang magiging rear fender ko. Ako ang yari. Punta naman tayo sa kanyang front tire. So this is a Showa upside down fork. Tapos yung
Caliper niya is Nissin na merong 2-pot caliper. So ano to, dual disc to, side to side. Ang laki naman ng kanyang disc. Sa front is 310mm. At ang maganda pa dito is Pirelli Diablo Rosso 4 na siya. At ang size nito is 120 by 70 by 17. So sobrang kapit na talaga niya. Ready for track na rin talaga to. At ganito ang kanyang groovings, 'di ba? Kahit papano pwede rin siya sa rim dahil meron siya mga ganito. So punta naman tayo sa kanyang rear. Ang rear shock niya pala is naka unitrack na adjustable. Sa kanyang rear naman is disc brake na siya at single piston caliper lang na naka Nissin. Ang laki naman ng kanyang disc is 220mm na naka ABS. Sa likod naka Diablo Rosso 4 na rin siya. At ang size naman nito is 180 by 55 by 17. And for the buttons, punta muna tayo dito sa left side. Ito yung kanyang low beam and high beam. Switch para sa kanyang dashboard. Signal light, busina, and hazard. Pass light. At merong clutch lever na adjustable up to level 5. So depende sa laki ng inyong daliri. Sa akin number 3 yung nakaano, since maliit lang naman yung aking kamay. For the right handle, meron ditong kill switch, start ignition, at adjustable na brake lever. Up to level 6 naman to. Level 5 tayo. Nissin na rin pala siya. Ayan. Kita ba? Ayan. And then sa kanya namang suspension, adjustable na rin yan. Tension and compression. And then preload rin, adjustable rin siya. At syempre ang kanyang susi, immobilizer na rin yan. So kahit magaya tong susi nyo ng nagpapagawa, so hindi siya gagana dahil etong key lang yung madedetect nya. So yan ang purpose ng ano na to, immobilizer. And let's see the animation of the TFT. Oh, diba? I don't know kung kita nyo kasi medyo maliwanag yung ano ko. Ganun lang siya, nag-fade. So this is the 4.3 TFT panel na merong 6-speed transmission, assist sleeper clutch, quick shifter but only up, wala pong auto lift yan, at merong 4 na riding mode, sports mode, road mode, rain mode, at rider mode na customize. So adjustable rin yung brightness nito. So kung nalalabuan kayo at nadidiliman kayo dyan, so na-adjust pa yung kanyang brightness. So dito meron ditong gear indicator, riding indicator, quick shift. Kapag nakailaw siya, ibig sabihin naka-on yung quick shift nyo. Tachometer, speedometer, clock, temperature, kilometer, range odometer, and this is the signal light. Ayan. So ganyan po siya. Neutral indicator, so ABS indicator, high beam indicator. Then pag pre-nest natin tong baba, pag hinold natin, tsaka nyo lang masiswitch yung riding mode nyo. Ayan, hinold ko lang yung down button. And then meron na pala tong traction control, depende sa kung ano yung riding mode na nakaselect dito. So rain mode, mas mataas yung traction control nito. Balik natin sa road. So pag clinic mo lang siya ng ganyan, hindi mo siya i-hold, mapupunta kayo sa ayan, average speed. Ayan, total time. So etong total time nagagamit rin to pang track. Meron din tayong battery voltage 12.5. Ayan, kilometer per liter, and average consumption, ayun, pumapalo tayo ng 15 km. So pag hinold naman natin tong dalawang button, ayan, hindi pala siya na dito. So dito lang siya. Ang pala nito, ito. Ayan. Tapos ang select niya is ito. So ayan, Bluetooth connectivity na rin pala siya. Date and clock, na-update naman yung service. Units. Ano ba yung units na to? Oh, okay. Nababago siya. So depende sa kung ano yung nyo. Meron kasing kilometer, sa atin kilometer. Merong mph.
guys, so punta naman tayo sa ergonomics and first impression para sa bike na to. So about ergonomics, more on sports talaga. Yung tama ng hangin sa'yo. Hindi naman sobrang sapul na sapul yung katawan ko dahil rin dito sa windshield. But according to Kawasaki, kaya nila pinaliat itong hindi sobrang laki ng windshield niya para maiwasan yung wobble. Kasi pag nasa high speed ka, for example 200, pag wiwigil na sobra yung motor mo dahil sa sobrang lakas ng tama ng hangin. Ang ginawa nila, mas pinaikli nila to, then nilagyan nila to ng butas para mas solid yung stabilize ng motor nyo. And then kung ikaw naman yung tipong meron na experience sa big bike, like nakahawa ka na ng 400cc, hindi ka na maninibago dito kasi since this bike is a middleweight, hindi ka niya basta-basta itatapon sa power. Siguro sa umpisa, pero kung ikaw naman galing sa lower cc tapos biglang jump ng ZX6R, panigurado maninibago ka talaga dito, lalo sa hatak niya kasi malakas na rin talaga to. 6R my man. Then regarding naman sa brakes, sobrang lakas niya, hindi ka rin talaga niya bibitinin. 100 kph, kayang-kaya niyang pahintuin. Ayun na rin ang kagandahan dito. Merong mga rough road dito, no? Tapos mga baguhan na hawak nito, doble ingat lang kayo kapag gagamit ng brake sa harap, lalo kapag paliko. Sobrang niya talaga, sobrang lakas ng full stop. Kapag napapiga kayo ng sobra dito, possible talaga na tutumba kayo. Diskarte ko naman dito, ang ginagawa ko, yung isang pa ako nakatukod dito sa kanan, naman sa right foot ko, since nandito yung brake para sa likod, doon ako na preno para kahit papano mayroong brake. Pero kung ikaw naman, katagalan, ako, nasanayan ko na rin kasi na hindi ko na binibitawan kahit nakababa yung pa ako. Pag liliko ako, sobrang lang, at light lang ng piga mo sa preno sa harap. So, ayun lang, be careful sa preno kasi sobrang lakas ng preno na to. And then marami nagtatanong sa height ko. I am 5'4" pala. Actually, sobrang tiptoe talaga ako dito. Kung ikaw yung baguhan, for example, nanggaling ka ng lower cc tapos wala ka pang experience as a big bike, eto middleweight na to hawakan pa kaya kung liter bike na, sobrang bigat na talaga. Pagdating naman sa drive, wala namang problema kasi kayang-kaya nyo naman to i-maneuver. Ang magiging problema lang talaga sa inyo guys kapag kagaya ko kayo na 5'4", kapag traffic, kailangan nyo talaga maging careful dito sa motor na to kasi sobrang tingkayad na talaga. And lalo kapag may angkas kayo, kagaya ako, angkas ko yung OBR ko lagi kapag magra-ride kami. Kapag nakaangkas siya, medyo bumaba pa yung suspension. Pero kapag ako lang mag-isa, medyo mataas. At ganito po ang sounds niya kapag nasa tunnel. Pero guys, ang maganda rin dito kay ZX6R is the best siya for track talaga. So kung ikaw yung tipong kumakarera or mahilig sa track, this is fit for you. Ready for track na rin talaga siya. I-adjust mo na lang. Preload, yung suspension, syempre front end brake. Tapos yung tires. Yung tires niya naman is naka Jablo Rosso 4 na. Good thing yun kung ikaw yung klaseng mahilig mag-track. Kaya marami nagkakagusto dito sa ZX6R. Hindi siya mahina, hindi rin siya sobrang lakas. Sakto lang, kaya madali siyang i-maneuver. Pwede rin siya sa street ride, pwede rin siya sa city ride. Ducati, iba yan? Pwede pala to, no? Customize ba to? Pero ang galing. Hey, amas. Damn. Ito, malupit to. Pwede kaya sumakay dyan sa likod. Wow. Damn. Ito, map speed na.